Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Martes, ikapitong araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At ito gusto ko lang i-share sa inyo. Ito pong nakasulat dito mga kababayan. Silip po tayo sa ating screen. Ito po yung sulat po ni Acting Chief Justice Marvic Leonen. At naka-address po ito kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan po, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Teka, lakihan natin. Lakihan natin mga kababayan para malinaw . Okay. Republic of the Philippines Judicial and Bar Council, Manila. Galing po ito sa Judicial and Bar Council. At ang sulat po ay naka-address kay Pangulong Bongbong Marcos, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, Malacanang, Manila. Your Excellency, pursuant to Article 8, Section 9 of the Constitution, the Judicial and Bar Council, JBC, has the honor to submit the following nominations for the position of Ombudsman. Office of the Ombudsman. Vice Honorable Samuel R. Martires, whose term expired on July 27, 2025. In alphabetical order per the JBC and Bank deliberation on even date. Ito na mga kababayan yung mga mga nominated para po sa posisyong Ombudsman. Unang-una, Aguinaldo Michael Galicia. Pangalawa, Cruz Stephen Caperiña. Pangatlo, Gayerlan Samuel Hufano. Pangapat, Logan Annalisa Gonzales. Panglima, Lopez Mario Villamor. Pang-anim, Musngi Michael Frederick De Leon. Pampito, Remulla. Teka. Ano? Teka, tama ba basa ko? Number 7, na nomination o nominated para po sa posisyong Ombudsman. Remulla Jesus Crispin Katibayan. Naku po. Kasama po si Remulla dito sa mga nominated para maging ombudsman. Naku, patay ka ng Amy Marcos. Ito po yung iniiwasan ng mga Duterte, mga kababayan. Ayaw nilang masama si Remulla. Diba, ang daming beses nilang hinarang yung si Remulla, kinasuhan ng kinasuhan, kaya nga hindi siya nanonominate bilang ombudsman. Pero ngayon mga kababayan, eto na. Nako po, Diyos ko, October 6. Ang date, kasama po si Jesus Crispin Boying Remulla na pagpipilian ni Pangulong Bongbong Marcos bilang susunod na ombudsman. Okay, ito po ay pirmado ni Marvic Leonen for the Chief Justice. 4 kasi acting Chief Justice si Marvic Leonen. Ano po ba ang kahalagahan ng posisyon ng ombudsman? Ito po yung mahawak ng mga kaso ng mga tiwaling mga opisyal ng ating gobyerno. Sila po ang nag-iimbestiga, sila po ang magdidesisyon kung ano po ang gagawin dito sa mga tiwaling, mga korap, mga magnanakaw sa ating gobyerno. At sa lahat po na nakasulat dito, ang kinakatakutan po ng mga Duterte at ni Amy Marcos ay itong si Remulla. Kasi sabi nila, kapag ito raw si Remulla ang naging ombudsman, yari si Sara Duterte. Siya po malamang ay makakasuhan ng ombudsman. Hindi man siya ma-impeach, siya po ay pwedeng matanggal sa pwesto. At kapag napatunayan, lalo na sa confidential funds, kapag napatunayan yan, baka, hindi ko lang alam kung ano ang ruling ng ombudsman. Kapag ba napatunayan si Sara Duterte na talagang guilty dyan po sa mga anomalya, dyan po sa Office of the Vice President at dyan sa DepEd, dun sa confidential funds, ano ba mangyayari? Matatanggal siya sa pwesto. Siyempre, automatic, makakasuhan ng administrative case at pwedeng makasuhan ng criminal case. Depende po sa ombudsman. So, naku po, Diyos ko.
Ito po talaga yung iniiwasan ni Amy Marcos at ang mga Duterte. Ito mga kababayan, napakita ko sa inyo. Noong October 3, report po ng Inquirer.net. Ito pong si Basti Duterte, si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte is continuing his legal offensive against officials responsible for sending his father, former President Rodrigo Duterte, to the International Criminal Court with Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya and Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. among them. Alam niyo mga kababayan, ito pong sinasabi ito sa report na ito ang pagsasampa ng kaso ay dahil nga pinadala raw yung tatay niya, si former President Duterte, dun sa ICC. Kaya kinasuhan itong si Rimulya at itong si Teodoro. Pero alam niyo ba mga kababayan, kaya nila pilit na kinakasuhan itong si Boyeng Rimulya dahil nga po ayaw nilang maisama itong si Rimulya sa shortlist ng pwede magpilian ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong ombudsman. Ayan po ang layunin ng pagsampa-sampa ng kaso diyan kay Boyeng Rimulya. Kaya mga kababayan, iyak po sigurado itong mga ito na itong si DOJ Secretary ay nasama po sa shortlist. At pwede, mga kababayan parang tingin ko, pwede na itong si Boyeng Rimulya ang mapili bilang bagong ombudsman. At kapag nangyari yon, paktay ka, Sara Duterte. Ayun po yung iniiwasan nila Inamin naman ni Amy Marcos na ganun na talagang mayayari sa Office of the Ombudsman etong si Sara Duterte. Kaya ayan mga kababayan, ayan kasama sa listahan pampito. Nagsubmit na po ng nomination itong JBC kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan po ang pagpipilian ng ating Pangulo bilang ang ating Pangulo kung sino ang susunod na ombudsman. Tingin ko talaga, Rimulya to Sa tingin ko talaga, Rimulya to. Lalong-lalo na mga kababayan ito, latest news, latest breaking news. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang marami pong nangyaring kabulustugan netong last administration. At sinisisi pa niya etong last administration, kaya po nagkawindang-windang etong budget. Ito pong mga project ng DPWH. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po ay kuha sa podcast ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po dito sa report ng Abante News Online, kasalanan ng Duterte administration, sinisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Duterte administration sa pagtanggal umano nito ng standard procedure na nagsisilbing sanang panangga laban sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Marcos, inalis ng nakaraang administrasyon ang pag-inspeksyon sa mga natapos sa proyekto ng gobyerno para sa pag-aproba ng mga local government unit. So, eto pong nangyaring mga kapalpakan, mga anomalya sa flood control projects, sa mga proyekto ng gobyerno ay tinuturo ni Presidente Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Yeah. This is like, Yeah. you don't think about this anymore. Yeah. Apparently, in the last administration, Okay. So, partly, kasalanan ng last administration kasi yung mga dapat gawin, mga standard procedure ng inspection dyan po sa mga proyekto, parang hindi ginawa ng last administration. So, maraming talagang kapalpakan. So, ngayon, linalabas na ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasalanan ng huling administrasyon. So, anong gagawin ngayon ng susunod na ombudsman? Siyempre, iimbestigahan niya lahat ng nangyari dyan. So, marami po talaga madadali dito. At sa tingin ko, ang pinakamataas sa posisyon, pinakamataas na public official na maaaring umpisahan, na maaaring mapanagot ng Office of the Ombudsman ay walang iba kundi ito si Sara Duterte.
Kaya nga, yan kinakatakot nila Amy Marcos eh. Kaya nga, di ba, nagsampa ng kaso si Basti Duterte para mahadlangan. Kaso hindi nahadlangan eh. At ito pa, sinasabi ni Presidente Marcos, kasalanan ng last administration. So, tatrabahuhin din yan ng Office of the Ombudsman. Nako, paktay kayo ngayon. Paktay kayo kay Remulla. Kaya ikaw, Marcoleta, ano ngayon? Kasi sabi ni Marcoleta, haharangin niya rin yan eh. Haharangin niya eh. Para hindi maging ombudsman etong si Remulla eh. Ayan, kasama na sa shortlist. Paano yan? Paano ngayon yan? Makapangyarihan po ang Office of the Ombudsman. Kahit sino pwede niya nga pagpanagutin kung talagang nakita, napatunayan na may sala. Paktay. Paktay na kayo. Ito, pakinggan natin yung ating kaibigan si Mark Gamboa sa kanyang vlog. Hiramin ko muna, Mark, yung iyong video. Pakinggan natin si Models of Manila. Guys, i-follow nyo si Models of Manila. Kaibigan natin yan. Magaling po yan. Pakinggan natin itong vlog niya. Tungkol nga dito sa pagbigay ng JBC ng shortlist ng nominees para sa ombudsman. At sabi ni Mark Gamboa, Models of Manila, kinakabahan na ba si Amy BP Sara na baka mapili as ombudsman si Secretary Boyeng Remulla? Sigurado. Sigurado. Tinatanong pa ba yan? Kinakabahan na yan. Baka umiikot na mga puwet niyan. Papagyan natin si kaibigang Mark Gamboa. Nako, galit na galit yung mga kababayan po nating DDS nung nakita po nila yung shortlist ng mga nominees para po sa magiging ombudsman. So ito po yung listahan na binigay ng JBC para po pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos. At tignan nyo yung kasama sa listahan, none other than Secretary of Justice Boyeng Remulla. Kaya po kinakabahan na sila Senator Amy Marcos, si VP Sara Duterte, kasi po yung lahat ng mga ghost projects, ghost employees, confidential funds, lahat ng mga pwedeng masilip po na mga korupsyon o mga illegal na ginagawa ay tiyak hindi palalagpasin ni SOJ Boyeng kung sakaling siya man ang mapili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ombudsman. Kaya po lahat ng bagay na pwede nilang ipangharang dito kay Sec Boyeng ay ginagawa po nila. Dinidisbar nila, kinakasuhan nila, pinapahiya nila kung ano-ano mga statement, di ba? Kung ano-ano nilalabas na nila Senador Amy at ng ibang mga nasa kampo nila para lang po harangan yung pong inevitable na eventually pagpili po kay Secretary Remulla bilang susunod po nating ombudsman. And of course, yung pong nakaraang ombudsman, si Martires ay talagang napabayaan eh. Yung pong korupsyon sa bansa natin, talagang very rampant eh. Kung sa ombudsman dapat yan. Diba? Kasi dun sa SALN pa lang eh, yung tinatago yung SALN, di ba? So, ako po ay optimistic na kapag once napili na itong si Secretary Remulla, ay talagang ipapatupad po niya yung batas at pananagutin yung pong mga kurakot sa gobyerno. Kaya humanda na po sila lahat. Okay. Nako, galit na galit. Alright. So, yan, mga kababayan. Diba? Malinaw naman eh. Talagang kapag itong si Remulla ang naging ombudsman, walang palalampasin niya. Magtago na kayo kung saan kayo magtatago. Yung mga corrupt dyan. Lalong-lalo na yung mga DDS. Harang kayo ng harang kung ano pinagagawa ninyo, pinipigilan ninyo hindi nyo naman napigilan. Ayan na po. Sino kaya ang pipiliin ni Presidente Marcos bilang bagong ombudsman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero sa tingin ko, yung number 7, mga kababayan eh. Kaya na matunog na pangalan eh. Pero nyo, nung unang mga araw, hindi nasasama yung pangalan ni Remulla. Pero wala pang pinipili. Ang ginawa nila, naglagay sila ng OIC. Parang gano'n, di ba? Parang acting ombudsman. Tama ba? Ngayon nandiyan na si Remulla. Wala nang acting. Ombudsman na talaga. So, yan mga kababayan. Ano sa tingin ninyo?
Tama si Model sa Manila. Kinakabahan na itong si Jaime Marcos at si Sara Duterte. Dahil talaga masisili po yan eh. Hindi po makakalampas yan kapag si Boying Rimulya ang naging ombudsman. Okay, so mga DDS, matulog muna kayo ng mahimbing. Magsaya muna kayo habang hindi pa napipili si Rimulya. Kasi kapag napili si Rimulya, maghanda na kayo. Iyari kayo. Mananagot kayo sa batas. Okay, so ilan po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.